Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga ka-analyze, ito pag-usapan ho natin sa wakas si Manay Roque, si Mr. Harry Roque, lumutang na ho. Nagsalita na at nagpaliwanag ho, no? Kung bakit ho siya nag-a-around the world. In-interview ho siya ng isa sa mga radio broadcaster ng DZXL News. Isa hong babae ho itong radio broadcaster na kung saan. Naprangka, napahiya ho itong si Mama Roque. Si Mr. Roque. Pakinggan ho natin, analyze ho natin itong ginawa niyang paliwanag. Ukol ho dito sa sinasabi di umano daw ay siya'y nagtatago at nag-around the world at kung bakit di niya ho hinaharap ang mga usapin ho dyan sa House of Representatives. Pakinggan natin. Pero hindi po ako papayag na ang aking karapatan ng kalayaan ay susupili ng Kongreso. Dito natin. Mga kababayan, phone patch lang ho ito ha. Phone patch lang ho ito. Although nag-guess siya sa may DZXL, phone patch lang ho ito. Ito ho yung pakita lang natin, baka akala AI. Tuloy natin. Nagpapasalamat na pagbigyan po tayo ni Attorney Harry Roque. Siya po'y nasa Viber. Attorney, live ka sa RMN DZXL Manila. Si Lourdes ito. Yes, Lourdes. Magandang hapon sa iyo at magandang hapon, Pilipinas. Kumusta ka na? Okay naman po. Nagpapapayat. Oo. Nagpapapayat si Harry Roque Ayan, parang hindi talaga makilala. Bakit kaya bigla nagpapapayat si Harry Roque, no? Para siguro hindi makilala sa personal, ano? Siguro para makapag-disguise ng mabuti, no? Ng maigi. Sandali ay at least galing sa iyo to. Sabi ni Senador Hontiveros ngayon lang sa report sa amin, pumunta ka pala ng Dubai noong December 8, lumipad ka patungong Shanghai at pumunta ka sa Macau. Well, ako po ay I will not react to that statement. Ang masasabi ko lang po, wala akong kaso sa hukuman. At dahil wala akong kaso sa hukuman, gaya ng sinabi po ni Secretary John Vic Remulla, I am not a fugitive. No? I have the... wala raw siyang kaso sa hukuman. Pinatitibayan ho yan ni Sec Boying Remulla ng Department of Justice. Di ba kung matatandaan ninyo, may nagkaso kay Harry Roque sa Department of Justice ng qualified human trafficking. Hindi ko lang kung ano nangyari doon, kung nabasura or na-dismiss Pero ang alam ko, comment nyo na lang ho rito sa comment section dito ho sa video. Alam ko, meron hong siyang kaso. Merong may nagsampa sa kanyang kaso, qualified human trafficking. Nulit nga lang ho natin yan. Kung di ko alam kung na-dismiss, nabasura na ho yan, kung ano na nangyari dyan. Tuloy natin. Right to travel, kahit saan ako pumunta, meron po akong kalayaan. Sabi ho ng Bureau of Immigration, hindi. Si Attorney Roque ay pumunta sa Japan. Nagtangka ka raw pumasok sa Amerika pero naharang ka. Please, paki-clarify, naharang po kayo papuntang Amerika? Well, gaya na aking sinasabi, no? Karapatan ko magbiyahe at kung saan man ako pumunta. Hindi niya sinagot yun. According sa kanya, wala raw siyang kaso sa hukuman. Pinatutunayan ni Sec Boying Remulla ng Department of Justice ng DOJ na kung saan po pwede siyang bumiyahe kahit saan. Pero nakakapagtaka, from Japan, babiyahe siya papuntang Amerika. Bakit naharang ng Japan? Bakit di siya pinayagan lumipad papunta sa Amerika? Bakit kaya doon napigilan siya, ano? Pakinggan pa natin ito mga kababayan itong itatanong ng radio broadcaster. Pakinggan natin.
sa akin na lang yun, no? Dahil wala naman po akong kaso sa hukuman, magkakaroon lang po sila ng karapatan na malaman ko nasan ako kung may kaso na ako sa hukuman. Ngayon po, wala, kahit saan po ako pumunta, karapatan ko po yun. Sa madaling salita, attorney, nasa abroad po kayo? Well, alam mo naman ang pagbabiyahe, po pwedeng Pilipinas, po pwedeng abroad. Pero sa ngayon po, ang nababasa ko, hindi rin naman nila alam kung nasaan ako, no? So, hayaan ko na silang mag-kumpirma kung nasaan daw ako, di umano. O, pero kung wala po kayong kaso, attorney, bakit po kayo, i-correct niyo po ako sa term, nagtatago? Ang gandang tanong na. Good point yan Ha? Ay, wala ka palang kaso. Oh. Tama nga naman. Bakit ka nagtatago? Bakit di mo harapin yung Congress, yung nakaraang committee, yung tinatawag na Quadcom? Ba't di mo harapin? Naalala nyo mga kababayan, may video na kumakalat na kung saan, nung siya ho ay legal counsel, spokesperson ni ni Digong. Naalala nyo? Mayroong video na sinasabi niya, Laila de Lima, kung talagang wala kang kasalanan, kung talagang matapang ka, harapin mo. O yung mga paratang sa'yo. Di ba? Oh. Naalala niyo yan? Bakit ngayon Harry Roque? Kasi kung talagang wala kang kaso nga, at alam mo pwede kang mag-ikot-ikot sa ibang bansa, mas may karapatan kasi. Kasi sabi mo ganito wala kang kaso, kaya karapatan mong mga ibang bansa kung saan magpupunta. Kung may karapatan kang mga ibang bansa, dahil alam mong wala ka namang kaso sa hukuman, di mas may karapatan kang umuwi. Kaya mas may karapatan kang harapin yung House of Representatives, yung committee na TRICOM. Kasi unang-una naging mambabatas ka din dati, naging congressman ka. 'Di ba? Kumbaga, alam mo at nasa isip mo, alam mo na dapat nire-respeto 'yan kapag may pinapatawag. Abogado ka pa. Oh. Kung alam mo kasi na nasa iyo na lahat ng ebidensya, nasa iyo na lahat ng dahilan, katwiran, para maipagtanggol mo ang sarili mo, at alam mo ikaw nasa tama, wala ka namang pinatay, wala ka namang ganito, bakit hindi mo maharap-harap yung TRICOM? Yun ang kasing katanungan Bakit parang wala ka man lang katapang-tapang harapin yung committee? Bakit ka nagtatago? Kaya ang ganda ng tanong sa'yo. Parang yung klase nga ng tanong siya, medyo kipit-balikat medyo nakikiraan medyo nakiki-excuse, ayaw ka man masaktan, ayaw man ma-hurt yung feelings mo. Di ba? Ibalik nga natin para diretso sa sagot ni Roque. Patan ko po yun. Sa madaling salita, attorney, nasa abroad po kayo? Well, alam mo naman ang pagbabiyahe, po pwedeng Pilipinas, po pwedeng abroad. Pero sa ngayon po, ang nababasa ko, hindi rin naman nila alam kung nasaan ako, no? So, hayaan ko na silang mag-kumpirma kung nasaan daw ako, di umano. Pero kung wala po kayong kaso, attorney, bakit po kayo, i-correct niyo po ako sa term, nagtatago? Hindi po ako nagtatago. Meron po akong kaso na hinain sa Korte Suprema na nagsasabi na labas sa jurisdiksyon ng Hindi pa rin nagtatago tayo. Hindi pala nagtatago tawag dyan, Harry Roque. O baka yun lang yung nasa isip mo. Yun lang yung pinapasok mo sa utak mo. Hindi ka nagtatago. Anong hindi ka nagtatago? Merong kang contempt order galing sa Quadcom, House of Representatives. Diyan sa committee ng TRICOM. Kasi hindi ka na umaattend. Kasi kasalanan mo naman Binlap mo yung TRICOM Kasi mga kababayan, ibalik ho natin yung i-rewind natin, balik natin ang nakaraan. Bakit ba napunta sa ganito? Hindi na nagpapakita, bigla na lang hindi lumutang itong si Harry Roque. Naalala nyo dati, pag daw nagkaroon ng investigasyon sa PAOK, pag nagkaroon ng investigasyon dyan sa TRICOM, full support daw siya. Atin siya. Di ba may mga video ganyan, may mga sagot siyang pahayag na ganyan. Actually, umaati naman siya lagi dyan sa committee, dyan sa hearing ng TRICOM. Minsan hindi siya naka-attend. May dahilan siya. Nagkamali yata ng petsa siya. Akala niya wala.
Walang hearing, so hindi siya nakapunta. Yun lang yata yung una. Tapos, ang nangyari, bago siya hindi na lumutang, hindi na nagpakita dyan sa committee, siya mismo ang nag-volunteer na sabi niya sa TRICOM committee na next hearing, pagbalik ko, dadaling ko ang documents na magpapatunay kung bakit lumaki ang aking network. Oh. Siya ang nagkusya. Nambablap lang pala. Nambablap lang pala. Magmula nung sinabi niya na yun, siyempre, aasahan ng committee ng TRICOM na next hearing, dadalhin niya yung mga documents na magpapatunay bakit lumaki ang kanyang network sa kanyang company. Wala na, magmula nun, hindi na ho siya lumutang. Hindi na rin ho siya nalaman kung sana siya napadpad. Oh. Diba? Tapos, naghahain pa siya ng petisyon sa Korte Suprema na kung saan, karapatan niya hindi yata ipakita yon, o kung ano man sasabihin ng korte doon niya ipapakita. Ikaw ang nag-suggest yan. Ikaw ang nag-suggest yan, kumbaga sa krimen, biktima ka ng sarili mong krimen eh. Ikaw ang nag-suggest niyan, sir. Nambablap yata ang putik. Siguro akala niya, pag sinabi niyang, sige, next hearing, dadaling ko ang mga documents na magpapatunay ba't lumaki ang aking network. Siguro, akala niya, isipin ng Quadcom. Malakas loob nito, mukhang totoo Mukhang nasa tama ito si, Harry Roque. Akala niya siguro gano'n. Nambablap ka pa. Ayun lang naman, sa'yo din naman nagsimula ang lahat. Kaya nga sabi ko nga, kung alam mong di ka nagtatago at alam mong nasa iyo na lahat ng dahilan, katwiran, lahat nasa iyo na magpapatunay na wala kang kasalanan, wala kang tinatago, wala kang ginawang illegalities, ba't di mo harapin? At kung sinasabi mo, hindi ka nagtatago, wala kang kaso sa hukuman, kaya ka nakakapag around the world, may karapatan ka mga ibang bansa, di mas lalo kang may karapatan umuwi at lumutang. Kasi kung talagang hindi ka nagtatago, Harry Roque, bakit hindi na tulad dati? Kasi dati nakikita ka sa social media, nakikita ka sa mainstream media, na nagpapa-interview ka sa ganitong lugar, sa ganitong ganyan. Umaating ka sa mga event, mga rally, umaating ka sa hearing. Bakit ngayon wala nang nakakakita sa'yo? Ibig sabihin, hindi na ganun ang nakikita namin ngayon sa dati. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagtatago. Sa isip mo, hindi. Yun lang ang pinapasok mo sa utak mo, hindi ka nagtatago. Pero alam mo, ang totoo, hindi na normal yung ginagawa mo. Hindi na tulad ng dati yung mga ipinakikita mo. Hindi ka na nagpapakita sa mga gathering, hindi ka na nagpapakita sa mga events, sa rally. Wala na, hindi ka na nakikita, hindi ka na nai-interview ng media, reporter sa mga kung saan-saang lugar, na mismong personal ka may interview, hindi tulad yung phone patch, hindi ka na umati sa mga hearing. Iba na, laki na ng pinagbago. Hindi ka na rin alam kung nasaan. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagtatago. Hindi ka nagtatago. Sa isip mo. Ay, nako. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantalangin yung linggo, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kita tayo ulit. Bye-bye.